And now, we begin. Lahat ng paghihirap natin, lahat ng gastos natin, na pag-ayos niyan, pinalitan natin lahat ng cooling system niya, pinalitan natin lahat ng kailangan palitan, mag-i-end up rin pala tayong ganito. Nakakalungkot. Nakakalungkot sobra. So ngayon, iti-tear down na natin yung engine. Nakita nyo previous video, meron rebaba dun sa intake manifold. Lumalabas na yung coolant sa throttle body. And once binuksan mo siya, you can see the residue ng metal shrouds. May bits of pieces ng internal parts, so titingnan natin kung saan nanggaling yon. And also, when you look at the dipstick now, overflowing siya. Ayan o, tingnan nyo. Overflowing yung dipstick. So, may halo na siyang coolant. So, iti-tear down na natin siya. Meron na ako ng engine crane kila Tusog, which is here. Pero, simulan natin, baklasin muna yung head. Tapos saka natin babaklasin yung block. So first up, iisa-isahin natin lahat ng laman na nasa ibabaw para walang sagabal sa pagbunot natin ng head. Check this out. Lumabas dun sa linya ng oil catch can na binunot natin. Hello. Dami. Damn. Ganyan kadami laman nito. Ikaka-drain lang natin nito eh. Pogi ah. Naka-shades pa. At least di na nag-overheat. At least di na nag-overheat. Ito na. First look. Wala yan, buo yan. Buo yan dyan. Buo yan dyan. Kompleto naman yung balon. Bearing siguro to. Magkakalikot ka ba? May gloves pa yung gloves. Ah, ngayon lang ulit kakalikot ng kotse to. Oh. Ano, niretighten pa ni Miguel yan. Gusto niya pa itapit yan. Sabag, sabag. Namo. Hindi makasali yun. Ah, saan yan? Volkswagen? Lobat. Meron pa tayo dyan. Lobat? Ah, lobat. Oh, hindi mo nilagyan ng lock. Teka ko. Yung alin? Yung cam gear, hindi mo nilagyan. Nakakalasin naman eh. Ba't pa ilalak? Kakalasin naman. Alam ko, soyong lang to. Lock natin. Lock mo nga. Hindi ka siya? Naka-ano pala to eh, S2, S2. Tatanggalin ko muna yung distributor. Oo. Luwag na. Pwede pala ito isang... Tinanggal muna yung mahawak bago tanggal yung distributor puta. At ito yung kabila. Ayan, tama naman. Isipatin mo dyan. Tanggalin mo na rin to.
O, diba? Isang bolt lang humahawak sa distributor namin. Tsaka Beta Gray. Overrev. Nalaglag ang borbula. O, diba? Ito pa isa. Ayun yung ano, lock. Overrev. Nakita ko umangat eh. Sagad eh. Yan, number 3. Nandiyan pa, ayan oh. Nakatukod lang. Baluktot lang. Ayan. The rest. Butas yan, piston. Butas yan. Okay, so pwede na natin bunutin yung buong head. Alisin ko lang itong headers, saka lahat na connected dito sa manifold na to. Tapos bubunutin na natin buo. So tinanggal ko na yung dalawang radiator hose. Ni isang hose, walang tumulong coolant. Okay, so naalis ko na. Siya, nanood lang siya. Naalis ko na lahat ng konektado sa head. So, ito na, mga head bolt. Yan, yung mga nire-tighten ni Miguel. Alisin na natin. Ayun, ano sinasabi mo? Sequence ng pagtanggal talaga. Kailangan pa natin yun. Kasi dinire-diretso. Malay mo, buo yung block. Talaga. Baka bebengkong yan. O, yan na. O, outer muna. O, inner. Dapat tol, by the book ka tol. Ha? By the book. By the book. Maski sira na, no? Maski may evidence na dito. Tangina. Ito na. Bigat niyan. Sa manifold. Video mo. Teka lang. The moment of truth. Comment nyo na. Ano sa tingin nyo? Angat mo na tol. Extent ng damage. Teka, tataas ko lang yung shorts ko. Ito, ano? Teka, baka mahulog. Ayaw mga. Tulungan mo kaya ako dito. Tangina mo kasi. Tsaka sa kabila. Teka. Tangina mo ito Ayaw pa ko kasi. Putang ina mo. Patriling pa. Tangina mo. What's up, Nick? Putang ina. Ay, oh, masasalba pa to, Brad. This is the part of the engine. Kita nyo? Yung hirap na. Pagkasama to. Saan kaya parte to? Tangina, wasak! Wasak! Sabog kung sabog. Sabog! Sabog. So, ayan na. May tubig. Kulang. Madumi lang. May tubig rin. Wasak eh. Hindi, kaya may tubig yan kasi. Oo, nag-overflow na. Okay, sa head naman tayo. Video mo. Tingnan natin ilalim ng head. Ito, this stuff came from here. Tangina, woo! Kaya pala gumanon eh. Sa head, tingin ng head. Head. Okay, ito yung magagamit ba natin o hindi? Taob mo, bebe! Tangina. Magagamit mo pa yan, Brad! Marirebuild pa yan. Marirebuild pa yan. Magagamit mo pang ano, dekorasyon. Ayun na, no? Sumabog na lahat-lahat makina ko. Ito, tawa pa rin. Tingin nga ulit. Naging Freddy Krueger, ilong ni Freddy Krueger eh. Ano yan kasi oh, si Jimboy eh. Pag mangambyo kasi, naka-flex eh. Yan. Ay, babar mo na. Yung mga bad sabi oh. I don't think ganyan dapat nakaharap yan. Tuntua pa siya. Ayun lang yan. At ang nagsiksikan din. Naipitan rin. Oo.
Kaya na, whoosh! Ito, Piston ring. Ringland. Walang salvageable. Wala, tapon. Wala. Okay, so a couple of days have passed. Medyo naka-recover na tayo pa konti-konti sa nangyari dito sa kay Chrissy. Cylinder head, naalis na natin yung intake manifold and everything na nakakonekta pa sa kanya. Ayan. Natanggal yung isang valve. Ayan, yung valve springs nahulog. Dito buo pa. Here's a closer look ng ilalim niya. Ayan o, kinain yung valves. So, why does this happen? Bakit ba nangyayari to? Ano ba nangyayari dun sa gabing yun at nag-lead up to sa ganito? Tara, let's talk about it. So, ito yung nangyari nung gabing yun. The night of the incident. So, galing kami Pangasinan, di ba? Uphill climb. Race. Smooth. Everything smooth. Hindi siya nag-overheat. Kinakapos lang siya sa power. Yun lang reklamo ni Tito A sa atin. Tapos, nakapunta tayong Pangasinan. Galing Marikina to Pangasinan. Going to Clark naman, nag-side streets lang kami ni Tusog. Nag-explore kami. Hindi kami nag-SCTEX, hindi kami nag-NLEX or TIPLEX or ANYLEX. Hindi kami nag-expressway. When we got to Clark, meron dun daan na sobrang ganda. As in, bago pa lang, up and down na siguro more than 10 kilometers yun na puro straight. Tapos kami lang nandun. E di yan na, nasa Clark na kami, di ba? Rolling kaming ganyan. First gear, second gear, third gear. Di nasa fourth gear ako. Di ginawa ko. Dinown-shift ko para ma-overtakean ko sila. Binaba akong third gear. Siyempre, rev match tayo para hindi mabigla yung makina. Pero doon pa lang, nagkamali na ako, nabigla ko na siya, naramdaman ko yung boog, gumanon. Pero dumiretso pa rin siya. So, nasa third gear ako, pinipilit ko siya sumagad, naantay ko talaga, ang tagal, sobrang tagal talaga. Tapos, mag-shift na ako ng fourth gear, di ganyan na, shift ka na. Pak! Sabi nung makina, bang! Nagkalat na ng internals sa sahig, nakita nila Tusog na gumuguhit yung sa sahig, yung langis, yung tubig, at meron mga maliliit na bakal. Tapos nag-usok na lahat dito sa loob. Tapos suminto na, check engine, over-rev yung, nakita ko yung RPM, sumusobrang ganon. Tapos umilaw na lahat ng nasa dash. Yun. So, ano nangyari? All signs lead to, from third gear, nababa ko siya ng second gear na ganyan. Tapos pagbitaw kong mabilis pangyayari. Hindi nga yumuko eh. Dumiretso sira siya eh. So yun. Nag-overrev siya. Umuntog yung valve sa pistons. Tapos nadurog niya na. Tumuloy-tuloy na lahat. Everything went to hell. Yun yung nangyari kay Chrissy. So, when shifting, usually kasi pag nagda-drag race ako, first gear, second gear, third gear, nakabaliktad na yung kamay kong ganyan. Tapos, fourth gear, para pag fourth gear, hatakin ko lang pababa. That time, hindi ko siya nagawa. Kasi gigil na talaga akong rev cut siya dun sa third gear na wala talaga. So, boom goes the slowest B16 ever. Okay, for those who aren't familiar sa mechanical ng how engine works, basically this is the engine cylinder head. Meron siya mga valves dito, yan. Nag-open close yan habang tumatakbo ka in sync with the piston going up and down para hindi sila mag-untugan. In our case, since nag-downshift tayo, isipin nyo sagad na yung RPM ng second gear natin, ng third gear natin. So, sobra-sobra na siya para sa second gear natin. Nung pinasok mo natin siya sa second gear, sumobra yung rev niya, sumobra taas ng piston. Ngayon, sumobra rin yung bukas ng valves. Inabot yung valves. This one. In tendency, sobrang bilis sa revolution ng engine. Isang pagkakamali lang na ganyan, talagang aabutin ka ng ganito. Nadurog yung spark plug.
Ito, nadurog yung spark plug dito. Nung binuksan namin, putol na rin yung dulo. Tapos naubos yung valves, naubos yung piston. Ganito kalaki tama nung head. Kasi after all that, na hindi nagbaluktot niya yung valve, baluktot siya bumalik, dinurog-durog pa siya ng piston na ganun. Hanggang sa maubos rin yung piston. Sa sobrang bilis talaga ng revolution ng makina. Yan. Yan yung nangyari. Tapos, nangyari naman sa piston natin, naubos siya. Ayan. Naubos siya, bumaluktot yung connecting rod, nabasag yung sleeves, tumawid yung mga metal shavings sa kabila. Ganun kalala. Ganun kalala inabot natin. So, I really don't wish any of this sa inyo. Kaya mag-iingat kayo pag nag-shift kayo. Make sure na tama yung papasukan nyo. Kasi, it's a very expensive mistake talaga. So, after saying all that, where does this lead us? Kay Chrissy. Kasi laki na ng gastos natin dyan. Hindi biro. Hindi ko siya maisa-isa sa inyo kasi magugulat kayo talaga. And is it still worth it ba? Di ba? Hirap. After all ng gastos natin, sobrang saya na natin, napatinunan natin siya. Nag-hill climb na maayos, nakarating Pangasinan maayos, nakarating Clark maayos. Tapos biglang the slowest B16 went kaboom. Tumingin na ako ng mga engine. So let's say B16 buong engine is around 150,000 plus, mga ganon, more or less. B18 is much more expensive. B20 non-VTEC is around 70K na. Grabe, ang mahal na talaga. Kaya hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung anong plano. I'm still in shock sa nangyari. Dismaya. Wala naman ibang pwedeng sisihin kundi ako lang. Kasi I was the one driving. Very expensive mistake. Very expensive mistake. The only thing na alam ko right now is that we'll continue the tear down. Alisin natin yung block. Alisin natin yung tranny. Tapos, let's see where we go from there. Hirap. Sabihin mo na nakikita mo ako tumatawa nung tinitear down namin, tumatawa sa mga videos, sa mga shorts, sa mga reels, sa mga ibang social media. Pero, yun lang kasi pwede mo gawin eh. Wala ka na magagawa iba kundi tawanan mo lang yung sarili mo. Nakalungkot. So I guess I'll end it here. By the way, I want to shout out all those people na kumontak sa atin, willing to help, offering their help. Shout out sa inyong lahat, especially kay Powerhouse Race Specialist, tsaka kay Tusog. Nandyan sila nung time na nangyari to. They're helping me to plan whatever. Eh, sabi ko sa kanila, hindi pa talaga makapag-decide ngayon. Yun sinasabi ko eh, hindi siya pwede masira kasi baka hindi ko na kayanin buuin pa ulit. So again, big shout out sa inyo guys na offering to help. Maraming salamat sa inyo. And don't forget to subscribe to our channel and comment nyo na lang kung ano tingin nyo gagawin natin.